Hello guys, welcome sa 2.2 para sa Diablo 3 gamers natin dyan. So, gumawa ko ng build guide ngayon. Papakita ko sa inyo paano gawin tong Roland. So, this would be my gameplay para sa limitless na build ko. So, this would be like unlimited wrath ng Roland build. So, I call this like burning limitless. Patience. So, pakitaan ko muna yung konting gameplay at saka yung matatouch natin yung mga changes kung yung mga pagbabago sa 2.2. So, ito na yata yung pinaka malakas ng Crusader na build sa ngayon. So, nalampasan niya pa yung Condemn build. So, napanood yung huli kong pinost. So, Greater Rift 41 to pero parang dinadaanan ko lang. So, papakita ko sa inyo yung mga items ko, tsaka kung paano nyo mapapalakas or mapamaximize yung build, or kung paano gawin tong build ko. So, start tayo sa Roland. Yeah. Ito yung bago sa Roland. So, ang laki ng diferensya talaga ng ginawa nila dito sa 2.2 ngayon. So as you can see, every use of shield bash and sweep attack reduces the cooldown of your loss and defensive skills by 1%. So it means that itong mga defensive skills niyo, every time na mag-shield bash ka, is ma-reduce or ma-deduct ng 1 second. And then yung mga low, ganun din. So, pinaka main stat talaga nung Roland is para sa shield bash and sa sweep attack. So, increase the damage of shield bash and sweep attack by 500%. And every use of shield bash or sweep attack that hits an enemy grants a 30% increased attack speed for 3 seconds. So, this effect stuck up to 5 times. So, 5 times mag-i-stack up yung 30% mo. So, bibilis yung tira niya. Sa build ko na to, nag-focus lang ako sa shield bash. So, meron akong helm at itatouch ko na rin yung para kung paano nyo ma-maximize. Toughness, unang-una. Toughness, damage, kailangan balance. So, may strength akong strength, then, yun, life per second. So, nilagay ako ng para sa cooldown reduction ko. Konti, hindi naman masyado kailangan ng cooldown reduction dito. Since puro skills ko dito is nagpo-proc siya dun sa shield bash. So, apat yung skill na gamit ko na nagagamit ko yung reduces the cooldown of your low and defensive skill. So, sa second set. Nilagyan ko ng 15% para shield bash dahil shield bash lang yung atake ko. Armor, Roland din. So, I focus on vitality and armor. So, especially strength na marami akong gems. Then, sa shoulder, vitality and resistance. Sa globes, Roland din. So, sana makakuha kayo ng may 10% critical hit chance, then 50% na critical hit damage, then attack speed, and strength. Pants, nag-focus ako sa armor and vitality. So, toughness pa rin, toughness-wise. Sa boots, vitality, strength, kinargahan ko yan ng shield bash, 15%. So, yan yung max, 15%. And luckily, meron akong 12% movement speed. So, importante na makuha yung complete Roland. And, para sa build na to, sa belt, marami silang ginagamit ngayon sa belt. Pero, witching hour ako, fanatic ako ng witching hour. Dahil meron tong critical hit damage. So, may 43% ako dito. Meron pa akong attack speed. Pwede rin itong Angel Hairbraid. Kasi, ginagamit nila yung punish. Like, for generator. Nagkakuha nila ng mana or wrath. So, shield bash lang ang gamit ko. So, nag-focus na lang ako sa pagpapataas ng critical hit damage ko. Kasi, yun yung pinaka bread and butter ko. Napili ko yung Bastion of Will. Kasi, binago nila yung role nito. Napakaganda. So, dito tayo tumingin sa nasa baba. When you hit with a resource spending attack, deal 50% increased damage for 5 seconds. So, nasa laban ka, halos lagi ka naka 50% increased damage. So, kung gagamit kayo ng mga spenders,
So, maganda to kasi spender yung ano mo, yung shield bash mo. Then, kung gusto mo naman ng resource generator or nag-generate ng mana na atake, may 50% din siya. So, minsan yung iba mina-maximize nila. Pero sa build ko na to, since gusto ko yung limitless and unlimited, finocus ko lang talaga lahat dun sa mapapakinabangan ko sa Greater Rift since most of people are looking forward for Greater Rift at solo build din to. Okay? Mahalaga yung Pyro dahil nakafocus to para sa Shield Bash. So, magiging mas tipid. Ang Shield Bash medyo, ano siya eh, malaki rin sa mana or sa Wrath. So, kapag may Pyro ka, reduces the Wrath cost of Shield Bash by 50%. So, mas tipid siya. Kinargahan ko rin to ng critical hit chance or may critical hit chance na kinargahan ko ng Shield Bash damage 15% to maximize the damage of the Shield Bash. Amulet, dun pa rin ako. Sa dati pa rin ako favorite ko dahil meron akong Holy Cause na passive na libre. So, may libreng passive. And hopefully, makuha nyo yung may critical hit damage. 99 yung sa akin, sana 100. Then, critical hit chance, I go for the strength. Siyempre. 2.2 rin na bagong gamit natin is the Dracon's Lesson. So, since fire damage ako, strength, vitality, so toughness wise, critical hit chance, sana 6% to para masagad. At ang maganda sa Dracon, when your shield bash hits 3 or less enemies, damage is increased by 192%. So, para ka na ng killer talaga kapag nag-shield bash ka. Actually, request nila to na medyo daw bad boy dapat yung pagkasalita ko. So, Furnace, lahat naman ng Greater Rift natin na umakyat. Bakit ang Greater Rift ginagamit yung Furnace? So, luckily, ang Crusader kayang humawak ng 200 weapon. So, magagamit natin Pyro, tsaka to. So, Furnace ko, it's almost crazy talaga. 50% perfect score this one got a perfect score almost 7% attack speed, may naka-strength ako na sagad 1465, cooldown na 10. So, napakaganda ng Furnace ko. So, sana makakuha rin kayo ng mga gandang items para dito. So, we finished the items. Let's go to skills. Passive muna, para di ko ito makalimutan. Towering Shield. So, 20% para sa Shield Bash. Uli, pampalakas ng Shield Bash. Cooldown reduction, cooldown for Shield Glare. Since ito yung pinaka talagang for survivability. Finally, syempre, pampalakas ng strength. Marami tayong diamante dyan eh. Survivability pa rin ako. Indestructible. At least may, alam mo yun, kapag napunta ka sa, ang shield bash kasi, sumusugod yan eh. So, minsan pag nagkamali ka ng sugod, pwedeng ma-one shot kapag matataas na yung rift na inaakit mo. So, may second chance ka para dito. Then, Heavenly Strength, syempre, para sa Furnace combo. Tsaka yung nasa amulet ko, Holy Cause. So, the amount of death with your weapon is increased by 10%. So, talaga minamaximize ko yung strength or damage na magagawa ko. Okay? So, punta tayo sa skills ko. So, ginawa ko tong limitless. Maraming pwede kayong gawin. Depende kung anong role nyo. Pero for soloing to, at tingin ko, pinaka-the best na to para sa akin dahil marami akong combination sa ginawa. Pero ito yung pinaka talagang naisip ko na para maging limitless yung Wrath mo. Di ka naubusan ng Wrath. So, Shield Bash ka lang, Shield Bash. So, Shield Glare muna, tsaka Zealous Glare. So, syempre, pang-blind mo to. Then, pag naka-blind ka, magkakaroon ka ng Wrath. So, depende. Kapag kumpul-kumpul yung kalaban, puno ka kagad ng Wrath. Pinaka-primary attack ko, Shield Bash. Nilagyan ko ng Crumble. Since ang Crumble is, 600% weapon damage as fire. Kasi naka-elemental ako, fire. And to enemies behind them and knocking those enemies back. So, pang-disable din halos for survivability. Then, naglagay ako ng Judgment dahil unang-una nasa defensive siya. So, nagpa-proc siya dun sa Roland mo. Mass Verdict para pupunta sa gitna yung kalaban. Yan. So, mas kagana ngayon yung Dracon mo dahil magkakadikit sila. So, it's like
your damage will increase by 192%. May wrath cost refund ka pa. Survivability wise, so iron skin. So may 50% ka incoming 50% absorption for damage. So steel skin para mas matagal. Defensive skill, so halos unlimited din 'yan. Nagpa-proc siya dun sa Roland. So para ma-maintain ko yung unlimited na yon, so nilagay ko yung unstoppable force. Law of Valor, law rin siya, kaya nagpo-proc din siya sa Roland natin. So almost unlimited talaga yung bitaw natin ito. Ito maraming hindi na gumamit nito kasi ginagamit lang yung Akarat Champion sa Akan set. Pero mahalaga to sa akin kasi walang makakatumbas dun sa lakas na ibibigay nito, because that would increase your damage by 35%. Then yung regeneration, then pag pinili mo pa yung Prophet, makikita mo yung survivability mo dito, 150% additional armor. Then the first time you take fatal damage while Akarat Champion is active, you will be returned to full health. So for survival, parang ano to, emergency button ko. Medyo napasubo ko sa malakas na kalaban. Pag nakaganto ka, patigas ka pa rin. So haharap ka sa mga elite. So walang makakapantay nito. Emergency button lang ninyo to. So yun lang ang game style lang nito. Bulag, blind mo lang sila ng X, then dapat lagi ka naka sikon or iron skin para may absorption ka. Then circle bago ka bumitaw. Almost unlimited na yan pag nasa laban ka na. Okay? So sana nagustuhan niyo yung build ko. Feel free to put some comments kung may mga tanong kayo. Gusto ko magpasalamat dun sa mga farming team ko, kay Jojit, kay JP, tsaka kay John Corpus, guys. Kaya pwede kayong mag-follow sa akin sa Diablo 3 PlayStation 4 players, tsaka sa Diablo 3 PS4 Ultimate Evil Edition Philippines sa Facebook. Okay? Subukan na natin to para makita nyo yung This will be a good battle. Yan. So may elite dito, makikita nyo. Good luck sa'yo. Okay. Shield bash na. Not yet. So dapat lagi kang naka iron skin. Bang. See that? Almost unlimited yan. 2.5 billion. Ang lakas nito. Mas malakas pa to sa... Huwag niyo kakalimutan bumulag. Since take advantage ang bilisan ng cooldown ng bulag nito. Okay, may speed pylon tayo dito. Pwede natin matakbo. Dead end pala yun. Okay. So yung square, importante yung justice to immobilize mo yung kalaban mo, mahulog. Patience. Blind. So naakyat ko, natapos ko yung greater than 55. Oops, emergency button. Not yet. Blind, wala na. Durog ka, men. Putol ka. Okay guys, sana nagustuhan nyo yung build. So patayin ko lang itong elite na to. Feel free. Not ready yet. Sa mga comment kung may mga tanong kayo sa build ko. The crusade marches on. Blind. Okay, kita nyo ba yun? Naka-furnace kasi ako. Okay, thank you guys. Goodbye.